si Anton at Leila ay hiwalay na ng mahigit 3 taon. Last year ay napawalang bisa ng korte ang kasal sa pagitan nila. Matapos ito, ang pinag-aawayan naman nila ni Leila ay ang paghahati ng kanilang mga ari-arian. Ayon kay Anton, marapat lang na mas malaki ang mapunta sa kanya dahil sa mas malaki ang kita niya kaysa kay Leila. Anton, sa ilalim ng Article 102 ng Family Code, kapag wala ng bisa ang kasal sa pagitan ng mag-asawa, dapat na gumawa ng inventory ng kanilang mga ari-arian, hiwalay na ililista ang lahat ng properties na covered ng Absolute Community of Property at ang kanilang exclusive properties kung meron man. Matapos nito ay dapat naman nilang ilista ang mga utang at obligasyon ng Absolute Community at sisiguraduhin ito ay bayad mula sa Absolute Community Property. Kung hindi ito sapat, dapat na bayaran ang mga bayarin sa pamamagitan ng separate na properties nila. Ano man ang matira sa kanilang separate properties ay dapat na ibigay sa mag-asawa. Ang matitira sa kanilang Absolute Community of Property ay hahatiin para sa mag-asawa. Upang malaman ang net profits ng Absolute Community, kinakailangan na alamin ang market value ng mga ari-arian sa oras ng pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Mula sa kabuuan naman ng market value ng mga properties, ibabawas ang kanilang mga utang at ang matitira sa absolute community ng property nila ang siyang paghahatian equally ng mag-asawa. Tandaan ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayo mag-email sa newscenterptv4@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas. Hi! Ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.